Okay, pasensya na full storage ako, so kailangan ko ba mag-delete ng apps? Anyway, baka ikaw ay naniniwala like me sa spirituality. Okay, ancestor guides, ancestors, alchemy. So regret, repression. So may regrets. What is this? Let's see. Magnetic, unexplainable pull, can't resist. So, parang feeling ko meron ditong like you wanted to message this person, then hindi na lang, wag na lang. Pero parang feeling mo, parang meron something na nagpo-pull sa'yo towards this person still. So, I think ito yung dahilan kung bakit you wanted a guide from the ancestors, spirit guides, ancestors, angels. Or some of you pwede din to, of course, praying, meditating. Cycle. So, karma, fate, something ending, something beginning. Ano yung gusto niyan sabihin sa'yo? No, dami. Isa lang. So, ano yung gusto niyan sabihin sa'yo? Hindi na kita iiwan pa. Kaganda ng mga sinasabi from Aries to Gemini. So anyway, let's see. Ano na nangyayari ngayon? I can see here kasi feeling ko yung cycle ninyo nandun sa point of laging nangyayari. Nag-ending kayo, nagkakaroon kayo ng new beginning. Nag-ending kayo, nagkakaroon kayo ng new beginning. So feeling ko this time, even if gaano mo gusto, gaano ka parang nagsisisi kung bakit ka napunta dito sa sitwasyon na to, you are already asking spirit guides or ancestor angels or praying na sana makawala na ako dito. Hindi mo nagagawa dahil sa you felt a magnetic connection with this person. So hindi mo naintindihan kung bakit nangyayari yon. So with this text message, unsent message, andun ka sa point na gusto mo siyang sendan ng message or kumustahin nga man lang. Tapos sabi mo, ay wag na lang, hindi na lang. Ayoko, parang ganun. Gusto ko na mag-move on. Tapos ganun, parang merong nagpupush sa'yo na parang gawin mo yun. So, sometimes it's our emotions, pagmamahal natin sa isang tao. Sometimes might be also a connection na meron sa inyo. Like twin flame, soulmate, you know. So, let's see. What is happening right now? Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Twin flame connection ang meron sa inyo. Twin flame. So, might be have a twin flame connection with this person. Nandito si Lover's card. So, tsaka, could be also like, Gemini, this is you. Anyway,
Could be also like madami na kayong pinagdaanan ng taong ito. Matagal na kayo, gaganon lang yung cycle ninyo. Hiwalay, balikan, hiwalay, balikan. Might be really merong twin flame connection dito kasi merong nagpo-pull ng magnetic papunta balik sa inyo. Might be why? Because I can felt here na meron kayong kailangan na matutunan sa isa't isa. Na parang magkakaroon kayo ng personal growth during your connection. So, hanggat sa hindi kayo matuto, hindi matatapos yung cycle ninyo. So, hindi kayo nag-uusap ngayon. Pwedeng ginost ka ng person na to dahil pwedeng meron na naman kayong ending this time. Or pwedeng may nangyari sa inyo na naman. Might be one of the personality ng person na ganun siya. Hindi kayo nag-uusap nito eh. Pwedeng ghosting. Kasi, pero you are LDR. It's either naging LDR kayo or LDR kayo na hindi pa nagkikita. Pwedeng feeling ko naging LDR kayo. So, hindi kayo nag-uusap. But this person still wanted to move forward towards with you still. Feeling ko meron pang healing ang mangyayari dito sa inyo eh. Kasi merong ending, new beginning dito. Pero nasa point kayo ngayon ng dahan-dahan na kayong nawawasak na dalawa. So, but still, as I said, meron pa din ako nakikitang new beginning na mangyayari sa mga ganitong nangyayari sa inyo ngayon. Kasi hindi na kita iiwan pa. Yun yung gustong sabihin sa'yo ng person mo eh. So, gusto pa din niya mag-move forward. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? He or she still manifesting your relationship na maayos, manifesting you to come back. Kaya the magnetic power dito is like nararamdaman mo talaga. Kasi siya mismo din also nagmamanifest na bumalik ka. So nagkakaroon kayo dito ng magnetic connection through manifestation. It's either ikaw to ang naniniwala sa spirituality or your person na naniniwala sa spirituality. Cross-watchers, okay? So, pag kasi naniniwala ka sa spirituality, malakas sa'yo yung manifestation. Malakas sa'yo yung, like yung mga 11:11, you know, yung malakas sa'yo yung mga angel powers, spirit guides, ancestors, pagtatawagin mo yung mga yan. Pag naniniwala ka sa spirituality, madali kang mag-manifest even. Kasi you trust the process, you believe. Alam mo, parang palagi kang nanonood ng mga ganyan, naniniwala ka. Kasi pagdating kasi sa mga manifestation, kailangan mong maniwala, you know, para mangyari. So, ito yung nangyayari sa inyo. So, yung feeling niya dito, honestly, parang meron ako nakikitang regret sa kanya. Nanghihinayang kumaga. Gusto niyang maayos yung mga hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. Gusto niya ng changes with you, the wheel of fortune. So you are really guided by the universe here, or this person is guided by the universe towards you. And this person feeling of wanted to talk to you. This person is manifesting you. Kaya hindi na kita iiwan pa. Kasi itong person na tumahal ka, could be this person is Gemini. So pwedeng same Gemini to. So pwedeng Virgo, pwedeng cross watchers to, okay? Taurus is also here, and Libra, Gemini, Aquarius. So ando sa point na this person still thinking, Aries could be, akala ko lobat lang pala yun. So Aries could also be here. So medyo na stress lang talaga siya sa mga nangyayari sa inyo. Kasi if you are LDR, if you are a like
twin flame connection, lagi talaga kayong nagbabangayan, lagi kayong nag-aaway. Ito cycle na to, ending, back, separation, then magkakabalikan, separation, magkakabalikan. Bakit nangyayari yun sa isang twin flame connection? Because of, dahil sa, meron kayong kailangan matutunan individually, hindi kayo dapat na mag-rely to each other para matuto kayo sa sarili ninyo, like marirealize nyo, magkakaroon kayo ng spiritual awakening sa sarili ninyo. Pero bakit kayo naging twin flame connection? Kasi isang soul lang kayo, meron kayong mirroring each other, parang meron kayong pagkakapareha na kailangan ninyong matututo. So parang kumbaga hindi lang naman yung twin flame connection, hindi lang naman yan siya kailangan na magjowa or magkarelasyon. Twin flame connection, pwede din yan siya sa hindi magkarelasyon. It doesn't have to be na kailangan magkarelasyon, pero it always be ay feminine and masculine. That means dapat siya lalaki to babae lang talaga. So, pero honestly may nanood ako ng isang vlog or from a master of like sa mga spirituality. Sa twin flame connection, lagi siyang merong feminine and masculine. Pero it doesn't have to be men and women, but pero mostly ganun yung nangyayari. For example, woman like tomboy, 'di ba? Merong masculine part sa kanya, masculine type, pero babae siya. So, tomboy tsaka babae. So, pwede yan sila maging twin flame. So, bakla tsaka lalaki, straight, pwede din sila maging twin flame. Hindi pwede yung tomboy sa babae. Hindi. Kasi may mga relationship na mga yun na, 'di ba? Babae sa babae. Like, may tinatawag nga silang LGBTQT. So, babae sa babae hindi pwede. Pero yung real masculine heart, masculine, like tomboy na tomboy talaga, yung makikita mo lalaki siya, yun pwede yun, to babae, straight. So, yung gay na gay talaga siya, na makikita mo sa kanya na babae na siya, hindi yung gay na sabi natin na makikita mo sa kanya lalaki pa din, no? Like parang gay, may mga gay ngayon, 'di ba, na pag makita mo parang hindi lang siya gay, parang babae lang siya. Yun pwede kasi may divinity na sa kanya doon may feminine na. Kumbaga, pwede daw yun to a straight man. So yun, pwede maging twin flame yun. So to BI hindi pwede. Pero mostly talaga, ang main talaga dito is yung babae tsaka lalaki, straight both ang accept talaga sa twin flame connection. So, oh my God, sa lahat ng reading ko lagi ito nangyayari, 3 na straight. Anyway, so ito yung nararamdaman niya. Gusto niyang ayusin yung mga hindi niyo pagkakaunawaan, and gusto niya magkaroon kayo ng feeling niya na meron talagang something sa inyong dalawa. Feeling niya na magkakaayos kayo. Kaya he's manifesting, or she or he is manifesting. Feeling niya na, ito na, hindi na kita iiwan pa. Siya na. So, let's see about you. Ano yung nararamdaman mo dito, Gemini? Mahal mo din siya, Gemini. Though, Gemini, nagkakaroon sa'yo dito ng spiritual awakening. Nagkakaroon sa'yo dito ng parang realization. Might be feeling ko about your worth. Dahil sa ilang beses na rin kayo naghiwalay, nagkakabalikan. So, nandito sa point na texting and send message. Kasi dito, parang nare-realize mo yung worth mo dito. Na-deserve mo na ikaw naman yung
siya naman yung mauuna, siya yung maghahabol, at hindi naman ikaw. Feeling ko sa connection ninyo, or if you are twin flame connection, ikaw yung chaser dito, siya yung runner. And this time, parang meron ka ng natututo. Like, meron ka ng lessons na, however, na-learn mo na yung lessons mo. Kaya nandito ka sa point of, mahal mo siya, hindi mo siya kayang tiisin, pero, na-awaken ka na. Natututo ka na sa lessons mo. Nagkakaroon na sa'yo ng clarity. Itong connection na to, na parang kailangan matuto ka mag-isa mo. Babalik ka nang hindi kita hinahabol. Kumbaga, something like that. So, yun yung feeling mo dito. So, I can see Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius. So, anyway, let's see naman ano yung pwede mangyari in this month of August or in the near future sa inyo. So, dito sa sitwasyon ninyo ngayon, hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo okay, pero meron kayong pareho na feeling of magkakabalikan pa din kayo. So, may manifestation, okay, awakening. So, let's see. Shifters. Mimicking. So, let's see. Wait lang. Gemini, I think this is you. Nature, compassion. No, nature, nurture, sorry. Nurture, compassion. Oh, okay. Give it everything in divine timing. Let things flow. So, parang one of you is believing in a divine timing. So, I can see here sa pwede mangyari in the future or near future or this August. As you as a Gemini kasi is dalawa, kambal kasi to, 'di ba? Gemini, everybody knows this, could be sa mga alam ng astrology or sa mga Gemini mismo, kayo mga Gemini, alam niyo to na kahit kayo mismo hindi niyo naintindihan yung personality ninyo. So, kahit kayo mismo minsan nahihilo kayo or kumbaga ano ba tawag doon, naguguluhan kayo sa personality ninyo. So minsan parang yun yung gusto nyo, tapos the next time iba na naman. Kumbaga eto kayo ngayon, like sabihin natin parang ngayon sobra kayong nagagalit, iba yung aura mo, galit ka. Kinabukasan, andun ka naman sa point na palagi kang masaya, palagi kang tumatawa, na sobrang understanding mo, sobrang okay lang sa'yo lahat. Ganon kasi yung Gemini. Minsan, tahimik ka lang, tahimik lang talaga.
then minsan naman sobra kang madaldal, you know. So sobrang madaldal kasi Gemini. Ito yung tawag dito sa shape shifter. Changing, parang papalit ng balat, kumbaga nandito yung snake. So giving it a time, feeling ko in the near future or in this August, magkakaroon kayo ng a bit of communication ng person na to, pagkakaintindihan. Kasi nandito yung nurture nandito yung nurture, compassion. Ibig sabihin, dito sa point na hindi kayo nag-uusap, pero wanted to come back, trying to come back, or baka gumagawa ng action na to come back kasi hindi na kita iiwan pa. Pagdating sa near future, magkakaroon ng medyo, lalo na if this is in August, with the Mercury retrograde is coming this August 4 to 27. So magkakaroon ng medyo hindi okay si Gemini. Yeah, bakit? Gemini is under the planet Mercury. So this August 4 is the Mercury retrograde. Kaya pala to, ngayon ko lang na-realize. Kaya pala ganito to. Sometimes Gemini, you are very nurture, very sweet, compassion, but sometimes you are changing, you know. So minsan andun sa point that you are trying na parang sinisave mo, or might be your person might be trying to save you from sa ganitong sitwasyon na meron ka. Parang kumbaga pwede din naman kasi rescue others involved, intervention, meaning parang merong parang tinatago mo yung isang bagay to someone para hindi niya malaman. So there is a possibility here na may ganun na mangyayari. So might be Gemini, feeling ko yun yung mararamdaman mo this Mercury retrograde. Meron siyang, parang feeling mo meron siyang tinatago, parang meron siyang hinahide sa'yo, meron siyang kinikip sa'yo na, or sinisave sa'yo na hindi niya sinasabi sa'yo. Kaya nag-iiba yung mood mo, nag-iiba yung, lalo na this Mercury retrograde. So medyo mabilis ka mag-shift this Mercury retrograde, mabilis mag-shift yung personality mo dahil sa this is your sign, this is your planet. So give it a time, everything in divine timing. Let things go with the flow until siguro matapos ang Mercury retrograde, okay din ang lahat. So let's see, ano yung pwede mangyari this month of August. See? Maganda din naman. Anyway, magkakaroon talaga ng confusion this month of August. Kasi Mercury retrograde flash memory, flashback. Hindi nyo minsan nakokontrol yung emotions. Like nangyayari to, especially sa you Gemini. Nag-iiba-iba yung personality mo dito. So it's either din dito sa intervention. Pwedeng yun yung sinabi ko kanina. Pwede din you are saving your person, not to parang hindi mo ipaparamdam sa kanya na nag-iiba yung personality mo sometimes. Dahil kinokontrol mo siguro to para hindi kayo magiging like magulo. Kasi nandito ka blindly fighting. Confusion ang meron sa'yo dito. Nagkakaroon sa'yo ng unsureness. Minsan nagkakaroon sa'yo dito ng parang
gusto mo muna magpahinga, gusto mo muna ng peace of mind, naguguluhan ka, na-stress ka, nagpa-flashback memories ka, nagkakaroon ka ng unsureness sa relationship ninyo, dadating sa point na, di ba, dito na nararamdaman nyo yung twin flame connection, dito na naman, andun with the Mercury retrograde, meron ako nakikita dito na parang makakaramdam na parang maghanap na lang ako ng iba, or baka hindi talaga to para sa akin, so mako-confuse ka. Pero meron pa rin naman ako nakikitang enlightenment, clarity, like happiness, like kasi feeling ko your person will not give up on you. Even mapapagod siya siguro, andun siya sa point na hindi na kita iwan pa eh. So, even mapapagod siya sa'yo, feeling ko magkakaroon pa din kayo ng progress. Happy relationship, happiness, pwedeng marriage to, pwedeng celebration, love, true love, and kahit mapapagod pa kayo, kahit mag-away pa kayo during this Mercury retrograde, feeling ko andun sa point na this person will going to try to save your relationship. So, parang iintindihin ka na niya. Piling ko kilala ka naman na din niya kasi kung matagal na kayo, madami na kayong pinagdaanan. So this time parang andun siya sa point na carry ko na to, kaya ko ng control to, alam ko na yung ugali niya. So ganito lang siya, maayos din kami nito. So meron pa din ako nakikitang progress kasi might be this person will not give up on you. So yun, Gemini. Leo is also here. So Pisces is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless. So, para to sa Gemini, nakalimutan ko magbunot. Okay, so I will going to pull one card for this reading. Continue ko na lang to sa video. Time. You are trying too hard. Give it a time, Gemini. So, yun.